Fiamma. Kane. Ikaw naman, Kane. Boom. Oh, Fiamma. Kane. Boom. Dalawa yung dalawa. Tigisa kayo. Kaling nila, ano? Masunurin. What's the matter, boy? Gutom na gutom ka na ba? Hala. Talagang hindi siya mapakali, guys. Gutom na siguro to. Gusto nang kumain. So ito yung ating mga bearded dragons. Itong makulit si Raiden. Ganda, ano? Bagong shed to eh. And si Ray. Oops. Diyan ka lang akong lalayo. So ito si Kenji. Astig to. Astig ng itsura niya guys. Pati yung coloration niya. Ganda. Si Fiamma. Nagpapalit siya. Kanina eh. Nilalab niya yung ulo niya sa kahoy. Para malis yung old skin niya. Nag-soak na sila guys. Kayo ng umaga. Under the sun. Para matulungan siya mag-shed. Ayan si Kane guys. Eto nung nakuha ko to eh. Sobrang orange yung coloration niya. Parang ganyan guys oh. Sa part 9, orange na orange. Pero ngayon eh, may mga dark coloration na lumalabas. Ayan guys, so nag-iiba din no. So yun, papakainin natin sila ngayon. Nag-soak sila, so ginutom siguro sila dun guys. Kaya kuha tayo ng pagkain nila. Ay. Kuha tayo ng daon ng mulberry guys. Kahapon eh, saluyot, daon ng saluyot yung kinain nila. So ngayon eh, mulberry naman guys. Dapat daw eh, paiba-iba para hindi sila magsawa. Ito na yung mga greens nyo. Alisto na sila oh. Kakaripas na sila. Gusto nilang kumain. Magdadahon muna kayo bago kayo magdubya. Kainin nyo. Oh. Kainin mo. Sige. Kaya mo yan. Kawawa naman. So ihulog ko na lang dito guys. Matisibabaan na yung mga nasa taas. Pulitin ko ng konti. Yan. Magpakabusog kayo sa dahon. So ganyan ang ginagawa ko. Dahan-dahan muna bago yung main event na dubya. Para balance talaga, ano? Nagagawa na ba itong dalawang to? And kids, ito mga bearded dragons mahilig sa dahon-dahon. Dapat kayo din kids kumain ng gulay, mga dahon-dahon. Sanay na sanay silang kumain ng dahon. Good sign, good sign. Dapat ganyan talaga kayo. Iba, ang ganda ng kulay nila guys. Agtitingkado. Kasi kayo nung umaga guys, eh, nag-soak na sila kayo nung umaga. Litaw yung coloration nila guys, nalinisan sila oh. Diba? Ganda. Ito lalo na to. Pinag-soak ko to kasi nag-shed siya oh. Nakakatulong ang soaking sa kanila kapag pre-shed sila guys. Mas madaling naalis yung kanilang old skin. Hayaan natin sila mismo ang nagbabalat sa kanilang sarili. Sila mismo ang gumagawa nun. So maganda na may ano, kahoy sa loob ng kanilang enclosure para makapag-grab sila ng kanilang sarili. Ito, takaw sa gulay oh. Si ano, Kane. Tako niya sa gulay. Kain pa kayo ng gulay. And very good sila guys. Dahil dyan may reward kayong dubya. Check this out guys. Ang dami ng nymphs ng aking dubya colony oh. Nag-reproduce na sila. Dami na nila. Kaso ang problema eh, wala akong mga medium size. Yung mga ganyang size sana guys oh. Para sa kanila. Masyadong maliliit para sa kanila. So ubos agad yung mga nymphs na yan. Ito pwede to guys oh. Para kay Raiden. Hindi ko pa nalilinisan tong aking dubya colony. Sobrang dumi na may mga patay na dito mga dubya. Siguro bukas linisan natin pag hindi busy. Kailangan ko ng ano, adult na hindi buntis. Kapag buntis kasi, kapag may itlog sa loob eh, ano, sayang din kapag kinain. Meron akong order na mga dubya na mga medium size. Hindi ko pa napipick up. Ito na muna. Tingin tayo dito sa maliit ng pwedeng ipakain. Sayang yung mga adult eh. Kasi mag-reproduce pa sila eh. Habang dumadami yung alaga nating bidis guys eh. Kailangan din madami yung production natin ng mga feeders. Kaso ang hirap din guys. Talagang mas mabilis ang consumption kaysa production ng mga feeders. Tips lang guys, kung balak nyong mag-alaga ng maraming exotic pets na ang staple food eh dubya, dapat siguro eh dubya colony muna ang asikasuhin nyo bago kayo kumuha ng mga alaga. Kasi talagang mauubusan kayo. Mamumroblema kayo guys. Gaya ko. So kapag maliit yung feeder, ibig sabihin mas maraming ipapakain kasi bitin tong maliit. Mas mabilis maubos. Yun ang problema ngayon. Kaya binubusog ko sila ng mga dahon-dahon. Okay. So itong dalawang to mukhang solve na sa dahon. Tapos itong dalawa ay medyo makain-kain pa ng dahon. Ayan, nakita nila yung dubya. Excited na sila. Ayan na sila. Nagsibabaan na. Gutom na gutom sila. Ay, nako. Ubos ang dubya. Ay, na si Raiden, no? Ilalabas ko na lang si Raiden. Diyan ka na lang, Raiden. Subuhan kita dyan. Raiden. Ay. Lakas.
Doon ka para hindi ka agawan. Kasi nag-aagawan sila guys eh. Ito si Kane, Chanka. Ilabas na nga lang kita. Dito ka na lang sa kabila. May laman to guys. Vlog ko soon. Hindi ko pwedeng ipakita. Para surprise. Okay. Kain. Yun. Kayang-kaya yan guys. Adult na dubya. Sana walang lumabas na itlog. Minsan kasi kapag inunguya nila, may lumalabas na mahaba. Ganyan ang kahaba guys. UTK yung tawag doon. Itlog nila yon guys. Sayang naman kapag ang makain nila ay yung may laman. Ito wala namang laman guys. Walang lumabas. So goods. Balik na muna kita sa loob. Kasi baka makatakas. Diyan ka muna. Kumuha ko ng lagayan nila. Para diyan ko sila mapakain. Yan. Maglapag tayo ng isa. Sino mauna dyan? Fiamma. Kane. Ikaw naman Kane. Boom. Oh, Fiamma. Kane. Boom. Dalawa. Tigisa kayo. Kaling nila, masunurin. Malakas nilang kumain guys. Boom. Tapos kayo dyan. Hindi na kayo makita sa frame. Isa dito. Kahiyaan pa kayo eh. Fiamma, ikaw naman. Oh, di ba? Nagdahon na sila. Nagdubya pa sila. All goods. Kaso yung dubay natin paubos na. Ito kumain ng adult na dubya eh. Bigyan natin ng dalawang maliit lang guys. Oh. Ayaw niya. Pakipot ka pa eh. Kahit gusto mo naman eh. Dalawa yan. Ito yung isa. Kane. Kane. Raiden. Busog na itong mga to. Yung mga dahon halos maubos na. Okay naman. Dalawa din. Attack. Boom. Yung isa. Atakin mo na yung isa. Kaya medyo moist tong tub guys. Dito sila nag-soak kanina eh. Yung iba. Dalawang tubs yung gamit ko. Ito yung isang ginamit ko kaya medyo moist. Iyon. Gutom pa sila. Nalakas silang kumain. Fiamma. Oh, sino mauna? Okay. Ikaw wag ka na. Dapat habang lumalaki yung bidis guys mas marami na yung gulay kaysa sa dubya sa kanila. 70% veggies, 30% dubya. Pag maliliit pa, mas maraming dubya kaysa gulay. Isa pa. Crunchy. Isa pa Kenji. Yan. Tama na yan. Bukas ulit. Ubus ng dubya natin. So yun lang guys. Gusto ko lang ipakita yung feeding session ko. Isang paraan ko ng pag-chill dito. Relax ba? Diba? Dito sila nakatambay sa ilalim ng punong mangga. So hindi siya totally nakabilad. May mga sun rays na pumapasok diretso dito. Ayan. Kapag hindi umulan guys, pag hindi masama ang panahon, dito sila sa ilalim ng puno. Maghapon sila dito guys hanggang 5 PM. Mula 7, 8 ganyan. Lalabas ko na sila. Depende kung anong oras ang gising ko. So ayun lang guys. Maraming salamat. Chill lang tayo lagi dito sa Skitsop, Palma, Philippines. Yeah.